Isinugod sa ospital ngayong umaga ng Martes, June 17, si dating Congressman Arnie Teves. That when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan. At police response, kindly send policemen Aurora EDSA intersection along EDSA na island. Wala pa eh. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala kasi pamahaw paniud to. Wala daw siya gibaling-baling sa sulod. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Okay, ayan yung ating maiinit na balita na ating i-react ngayon, no? Grabe. Una, itong kay Hontiveros, nagsalita na po si Hontiveros tungkol sa impeachment trial at bilang senator judge. Okay? Pakinggan natin si Hontiveros at i-react natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan, ito rin si Coco Pimentel, no? May opinion rin siya patungkol sa impeachment trial at ang update patungkol dito. Mamaya, ito lang naman si Hontiveros at itong si Coco Pimentel, sila yung sa minority group, magkasama, pareha ito Okay? Nagre-react rin sila patungkol po sa statement ni VP Sara na i-inhibit, no? Yung mga obvious na mga bias ng mga senator judges. Ito, pangatlo nating pag-usapan ay update po tayo patungkol kay Congressman Arnie Teves na kanina dinala siya sa hospital. Okay? Alamay natin kung bakit siya dinala sa hospital. Mamaya, papakita natin yan. Ito, pang-apat nating pag-usapan. Itong si Chief PNP Torre nag-conduct ng parang drill o pagsasanay, no, sa 5-minute response. Okay, medyo may kapalpakan pa yung kanilang nakikita natin na parang drill. Okay? Mamaya, meron po tayong reaksyon patungkol po sa nangyari. Okay? Ano ba ang dapat i-improve sa ginawa ni Torre? Okay? Mamaya, i-react natin yung ginawa ni Torre. At higit sa lahat, itong si Congressman Paulo Pulong Duterte at ang kanyang pamilya ay nagpakita na doon sa The Hague, Netherlands at binisita itong si former President Duterte at meron po siyang update patungkol kay Tatay Digong. Okay? Isa na nga, narinig nyo kanina, pumayat, no? Hindi pa kumakain ng ano tawag doon? Yung lunch niya, no? Hindi kumakain ng kanyang lunch. So, ayun, mamaya iparinig ko sa inyo yung sinabi ni Kong Pulong at magre-react tayo, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kapag meron tayong bagong uploads, may breaking news tayo, at higit sa lahat kung magla-live tayo, malalaman po ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, ayan, nakasubscribe na ba? Okay, unahin muna natin itong kay Hontiveros, okay? Nagsalita na po si Hontiveros. So, i-react lang natin kasi medyo hindi na tayo madadala dito sa mga pinagsasabi ni Hontiveros Kahit sasabihin mong hindi ka bias, wala na, default ka na. Alam na namin na ipapa-impeach mo si VP Sara kapag meron ng Judgment Day. Di ba? Ito, panoorin natin. gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So,
ibig niyang sabihin kasi hindi siya bias. Hindi siya magiging bias raw kasi titingnan yung bigat ng ebidensya kung si VP Sara ay talagang merong korupsyong nangyari sa confidential funds. Alam mo, Hontiveros, sablay eh. Kasi unang-una, sinabi mo na dati sa mga media, sa mga press conference mo, para mo nang sinabi na talagang ginawa na ni VP Sara ang korupsyon. Ngayon, na ikaw ay kasama sa mga senator judge dito sa impeachment trial, huwag mong sabihin na hindi ka bias. Huwag mong sabihin na titingnan namin yung bigat ng ebidensya. Ang korne naman, huwag na tayong magbulahan ng Tiberos. Alam namin na ikaw ay boboto ka talaga na ma-impeach si VP Sara. Diba? Kahit anong sabihin mo pa dyan na i-convince mo ang taong bayan na hindi ka bias, bias ka talaga sa simulat sa pool. Hindi. Kahit nga yung mga Duterte na walang ginawang kasalanan, para sa inyo, may kasalanan. How much detour kung i-impeach? Diba? Dalawa lang naman yan. It's either maniniwala ka sa mga evidence presented or hindi ka maniniwala. So, kung ikaw, kung magja-judge ka rito at sasabihin mong walang kasalanan si VP Sara, sabla yan. Kasi sa mga previous na mga sinabi mo no mga press conference mo at yung mga tinatanong ka ng mga media, para mo nang sinabi na ginawa talaga ni VP Sara na may anomalya sa kanyang confidential funds. So wag mo na kaming bulahin na sasabihin mo na ikaw ay hindi bias, titingnan namin yan, saka kami magja-judge, saka kami sabi kung saan kami papanig. Wala na yan eh, hupas na yan eh. Hindi yan mangyayari na meron pang chance si VP Sara na i-acquit mo. Wala nang chance. I know you will vote for guilty for VP Sara. Ang korne naman, kung sasabihin mong wala pa yan, dapat pa namin titingnan yung ebidensya. Ang korne mo, Hontiveros. Be realistic naman. Noong nanumpa kami bilang senator judge, naging tungkulin namin sa Senado. O nga, nanunumpa kayo. Ang tanong, sinusunod ba ninyo ang inyong, ikaw, sinusunod ba ninyo, sinusunod ba mo yung, yung panunumpa mo? Kasi, kaaway mo sa politika si VP Sara eh. So, it's very obvious na talaga na ipopolitika mo rin ang pagboto ng acquit or guilty. Di ba? Nasuriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan. Utot mo. Di na kami maniniwala dyan, utot mo. At inaasahan ko rin ito sa ibang senador. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is... Dyan pa lamang, pinipressure mo na yung Vice President. Meaning to say, negative na talaga kapag ikaw ang magsalita. Meaning to say, i-guilty mo na si VP Sara sa impeachment. Obvious na yan eh. Is by filing an answer to the summons issued by the Senate impeachment. Natural. Wala ka nang kinalaman doon. Problema na yun ni VP Sara kung magsasubmit siya o hindi. Di ba? Court last week. Hinihintay. Ito yung hamon ko sa iyo, Hontiveros. What if pagdating ng panahon, matutuklasan ng impeachment court na walang kasalanan si VP Sara? Lahat ng mga akusasyon ng mga kalaban ay puro gawa-gawa lamang. What if matuklasan? Are you going to acquit VP Sara? Hinahabon kita.
Kasi malaki yung chance na malalaman ng korte at ang taong bayan na walang kasalanan si BP Sara dito sa confidential funds. Ang tanong ko sa iyo, kung matutuklasan mo na walang kasalanan si BP Sara, are you going to vote for acquittal? Malabo yun. Malabo yun. Dilaw yung puso mo eh. Dilawan ka eh. So never talagang ma-acquit sa puso mo yan. Sus, wag na tayo. Ay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. So, yun po ang statement ni Hontiveros. Sa totoo lang, no? Ang dami nating satsat dito sa issue ng impeachment, no? Pero kung tutuusin, guys, doon pa lamang sa nangyaring remand na 18-5 yung mga votes, wala na to eh. I know from the start na they don't have the numbers anymore. Wala sila. Talo sila. Malabo na talagang ma-impeach si BP Sara kasi kahit matuloy itong impeachment trial na ito, wala. Not guilty si BP Sara. Basing on the numbers sa mga pumapanig o papanig pa kay VP Sara. So, iyak na naman kayo dito. Sasabihin na naman ninyo, nasaan na yung hustisya? Magdadrama na naman kayo kasi alam naman natin, pupunta talaga dito sa acquittal itong pangyayaring ito. And I know, ikaw, isa ka na naman sa iiyak Hontiveros. Isa ka na naman sa mga magpapamedya kayo ni Coco Pimentel. Yan ang hilig nyo eh. Mahilig kayo sa pamedya eh. Okay? Heto rin ang version ni Coco Pimentel. Okay? Kasi ito yung mga minority group. Ito yung ayaw sana na ma-remand itong articles of impeachment. Heto naman yung side ni Coco Pimentel. Pakinggan natin. Nakikita nyo, nag-evolve yan dismissal, remand, return, without dismissing or terminating the case. Ganun yung tatlo eh. Tapos ang gusto lang pala nila is to ask questions. Sir, with all the criticism dun sa naging decision ng impeachment court na i-return o isole sa House yung articles of impeachment, si SP Escudero, who said there are no limitations on what the impeachment court can or cannot decide. He also said there was nothing in the rules or even in the rules of court that prohibits any senator judge from making such a motion. Your comment, sir? Merong limitations, especially, di ba nag-oath kami? Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Then, of course, there's a constitution. Yun ang absolute rule na bawal anong tawag mo doon, i-violate. Kaya sir ba nangyari from motion to dismiss, naging motion to remand, motion to return, and recently sinabi ho ni Attorney Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa House, ito lamang daw ay constructive referral, meaning tingnan daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles of impeachment at dagdagan ito ng 2 certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, pwedeng... Ba't binago-bago, sir? Correct. Bakit? Nakikita nyo, nag-evolve yan, dismissal, remand, return, without dismissing or terminating the case. Ganun yung tatlo eh. Tapos ang gusto lang pala nila is to ask questions. Sabi ko nga eh. Request for information lang ito eh. O di... pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga, mas practical yung advisory na lang eh. Advisory na lang ng court sa House of Representatives panel of prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court.
1, 2, 3, 4, 5. Di gano'n. Wala na, hindi na kailangan mag-imbento ng magical word na return, comma, without dismissing or terminating the case. So sir, kung gano'n na lang... Tapos meron pa nga doon, until such time that. So, returned until such time that. So, masyado nang pina-complicate ang dapat simple lang na procedure. Okay. Actually, no, ito yung na-analyze ko dito. Tama naman si Coco Pimentel na may naaamoy siya na talagang pinapapahaba ang itong impeachment trial na ito. Remand, return, dati itong dismissal, nag-evolve, o parang parang nag-mutate. Ito lang naman, Coco Pimentel. Let me realize sa mga sinasabi mo. Ipa-realize kita. Hindi mo ba halata, Coco Pimentel? Yes, yung mga pinagsasabi mo, pwede. Pwede yung mga argumento mo na bakit hindi na lang di ba, at the end of the day, nag-ask questions lang. So, you are trying to say na pinatatagal itong impeachment na ito. Hindi mo ba halata, Coco Pimentel, na ginanyan yan sa mga colleagues mo na mga senador kasi para hindi masyadong masakit sa inyo? Kasi kung dinismiss yun, harsh sobrang harsh. Diba? Mas lalo nga kayong iiyak kung i-dismiss yun. Diba? Para wala na talaga. Dismiss means wala nang nag-i-exist na impeachment trial na ihihiring. Pero ito may chance pa, diba? Kasi ni-return. Pero hindi mo ba napaghalataan, Coco Pimentel, na itong mga colleagues mo ayaw talaga na ma-impeach si BP Sara? Yun lang naman Okay? Yun lang. Ayaw ng mga senador na ito na ma-impeach si BP Sara. Pinatatagal, yes. Tama ka dyan. Merong mga ganyan na naaaboy ka. Pero, sad to say, even if matuloy ito, kahit bilisan nyo pa, you will never get those numbers na ma-impeach si BP Sara o ma-guilty siya dito. Diba? Kasi, naiintindihan ko ang mga senador na baka masama ang epekto kapag mag-votation sila ng dismissal or not or continue the impeachment, mas mabigat yung impact sa taong bayan ito pala yung mga taong nagpapa-impeach. Ito pala yung mga senador na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Mas malaki yung impact. Pero dito sa remand na ito, may reason pa Diba? Pinare-remand, meaning pinare-return muna. Hindi pa naman yan dismissal. Okay? Hindi pa naman yan terminated yung impeachment trial. So, hindi siya masyadong mabigat. At the end of the day, ginanyan yan ng mga colleagues mo para kung mamatay man itong impeachment trial na ito, hindi masyadong harsh para sa kanila. Huwag na tayong magbulahan Huwag na tayong magbulahan. Di ba? Kung kaya natin na iparemand lang, tapos makakalimutan na natin itong impeachment trial na ito, then well, okay. Kaysa i-dismiss natin, magagalit yung mga dilawan, wala talagang mga prinsipyo ito, mga senator na ito, ang dami na namang dakdak. At least, ngayon, meron silang ikaka-reason out na, pinare-remand lang muna namin. Kasi malabo There is something wrong about the impeachment complaint. Di ba? So, hindi mabigat. Di ba? Pero, if we will try to sum it up all,
Sir, Riza Hontiveros, Coco Pimentel, baka pwede nyo nang i-accept sa mga sarili nyo na yung 5 lang kayong gusto na matuloy ang impeachment trial. And I know for sure, 5 lang kayo. Meron man siguro madadagdagan, 5, 6 na buboto na ma-impeach si BP Sara. Hindi pa rin kayo mananalo. At hindi pa rin kayo, at higit sa lahat, hindi pa rin ma-i-impeach si BP Sara. Di ba? Duda ko nga yan eh. If matuloy itong impeachment trial na ito, mapapahiya kayong lahat. Ito mga congressman na yan, mapapahiya yan. Matutuklasan yung mga kabalastugan nila. Di ba? Yun yung side kay Coco Pimentel. By the way guys, meron tayong update sa nangyari kay Congressman Teves. So ito para pakinggan natin itong update kay Kong Teves. Isinugod sa ospital ngayong umaga ng Martes, June 17, si dating Congressman Arnie Teves. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan si Teves simula pa hating gabi ng Lunes. Dagdag pa ni Topacio, nabigyan ng atensyon si Teves bandang alas 5 na kinaumagahan at agad na itong dinala sa ospital. Hindi na idinetalya ng abogado kung saan o anong ospital ang pinagdalhan sa kanyang kliyente. Okay, so yun po ang update ni Teves ha. Ano kayang pinakain nila ni Teves na sumakit yung tiyan? Totoo. Diba? Peligro yan eh. Kasi, ito sumakit ang tiyan ni Teves. Ayokong mag-assume. Pero delikado eh. Kailangan nyo nang bigyan ng pansin itong pananakit ng tiyan ni Teves. Kasi hindi naman natin alam. Yung pagkain dyan, baka hindi sanay si Teves, di ba? Baka hindi siya sanay. Pangalawa, ito ang mga sinasabi ko, possibilities lang ito Baka hindi siya sanay sa pagkain kaya sumakit ang tiyan niya. Kasi syempre si Teves mayaman to eh. Pagmayaman rin yung pagkain, di ba? Siyempre diyan naman talagang he will be forced to eat. Siguro, di natin alam kung po pwede dalhan siya ng sarili niyang pagkain. Pero ito lang kung siya po ay kumain diyan sa pagkain ng kanyang kulungan, delikado. Okay? Unang-una, hindi siya sanay. Pangalawa, 'di ba? Alam naman natin si Teves na ang daming accusation sa kanya. Tatawagin ko muna ng accusation kasi hindi pa naman proven guilty si Teves 'di ba? So, ang daming accusation sa kanya, maybe guilty or not guilty si Teves, delikado siya. Alam niyo ba bakit delikado si Teves? Hindi naman natin alam na merong kasabwat dyan na lalagyan ng poison ang kanyang pagkain, di ba? So, dapat bantayan nila. Kasi suspect pa naman si Teves. Hindi pa naman proven na talaga siya yung pumatay. No? So, we have to treat the person na, what if hindi talaga niya ginawa yun? Diba? Unfair naman yun sa kanya. Alam ko sa inyo, maraming mga anti-Teves dyan na baka ginawa, wala akong paki dyan. Neutral ako dito. What's my point here? Maybe guilty sa pananaw ninyo, kung guilty or not guilty, ang sa akin lang, nililitis pa ang kanyang kaso, we have to treat him fairly. To the point na, pati yung mga pagkain na kinakain niya, bantayan. Malalaman natin yan bukas kasi ibabalita man yan kung ano yung resulta sa findings ng mga doctors. So, titingnan lang natin kasi delikado rin, di ba? Sa mga abogado ni Teves at yung pamilya ni Teves, yun lang ang may papayo ko sa inyo, no? Na be careful naman sa pagkain niya doon. Dapat merong makabantay at meron talagang magtitest sa pagkain niya kung safe bang kanyang pagkain kinain sa loob. Kasi
ang lilikot ng mga utak ng mga tao eh. Baka pinoison si Teves, di ba? Oh, so, yun lang ang sa akin. Yun lang sa akin ma-comment dito sa issue na ito na nadala sa hospital sa pananakit ng kanyang tiyan. Okay? So, ayan. Yan yung update kay Teves. Ngayon naman, nakakatawa po itong isang drill o pagsasanay sa 5-minute response ni Torre. Kasi pumalpak eh. Nagtawanan sila. Oh, ito yung video. Panoorin natin. Dali mo na. Oh, sa nakikita ko, merong mga CCTV pala sila. Okay, this is the first time kasi kahapon yung the other vlog ko, sabi ko useless, di ba? Kasi kung yung 5-minute response lahat telepono lang, medyo malabo, okay? Nagsasuggest pa ako na dapat ang gagawin ninyo, put more cameras or mga drones na magbabantay, which is ako dito sa nakita ko ngayon, meron pala. Okay? Meron pala. In fairness to Torre, meron na pala sila ditong mga technology like itong mga CCTV. Tama ito. Itong ginagawa nila na every mga kanto-kanto, sa mga daan, sa mga poste, at least merong mga CCTV cameras. Yes, tama ito. Na I would, this one. Pero ang payo ko lang dito ito muna, panoorin muna natin bago ako mag-react panoorin natin bakit pumalpak itong drill nila o pagsasanay. Okay? Kasi kailangan naman talaga nilang sanayin ang technology na ito. Okay, panoorin. 600 kay 6. 600 kay 6. Video ito from the MMDA. So meaning to say, dati na ito, meron na talagang ganito. Police response, kindly send policemen Aurora EDSA intersection along EDSA na island. Wala pa eh. Umabot ka agad. Ayan nakita nyo, di ba? Parang hindi scripted. Ay nako, Torre. Ano ba yan? Pagsasanay pero parang hindi scripted pero scripted. Ayan, umabot ka agad. Sabi ni Torre, hindi pa pero umabot na yung pulis tumatawag pa lang. Ayan wala pang pulis lakihan para malaman ninyo. Kasi wala pa nga ayan wala pang pulis Pero tingnan nyo gaano kabilis. Akala ko ba 5 minutes nung nangyari 1 second lang dumating na yung pulis. So ano yan, scripted? Ito. Panoorin natin ulit nakakatawa nga ito. Police response, kindly send policemen Aurora EDSA intersection. Umabot ka agad along EDSA. Ayan meron na pulis. Kindly send Aurora blah blah blah. Dumating ka agad. Sabi nga dito, ang bilis naman. Parang hindi scripted. Nakakahiya talaga ito pero at least na-appreciate ko na meron ng ganito si Torre, no? So ito scripted kasi obvious na obvious. Aurora EDSA intersection along EDSA na island. Wala pa Sabi ni Torre, wala pa So scripted. Na-booking na scripted. Na-booking na scripted. Ay nako, Torre, palpa ka dito, Torre. Ay nako, ulit. Police response, kindly send policemen
Aurora EDSA intersection. Along EDSA na island. Wala pa eh. So, yun nakakatawa. Alam mo, Torre, no? Improve, okay? Ito lang yung mapapayo ko kay Torre. Improve it, okay? Improve it. Huwag mong ipakita ngayon na ganito kasi mabubuking ka na i-scripted mo. Diba? Kung ako hindi ko kayo pangungunahan kung scripted yan o hindi. Gawin nyo lang ang trabaho ninyo. Okay? Tingnan nyo. You observe the reality of on the ground. Ayan traffic yan traffic yan. Sa ginawa nyo kanina, nakaabang lang doon na hindi makikita sa camera. Nakaabang. Pero, nung sinabihan mo, send police, blah blah blah, hindi kayo nagko-communicate ng maayos, dumating ka agad. So, scripted. Diba? Pero, pagsasanay pa naman ito, drill pa naman ito, no? I-improve mo to rin na hindi scripted. Magtrabaho naman kayo. Okay? So, at least, no, maipapayo ko lang sa gobyernong ito, sa administrasyong ito. Duda ko nga dati pa ito panahon pa ito ni former President Duterte itong mga cameras na ito no. So kung pwede gawin nyo ito nationwide. Luzon, Visayas at Mindanao, gawin nyo rin yan, no, na may mga cameras na lahat, na may isa lang o dalawang pulis lang ang nakabantay doon sa camera at lahat ng mga yung on the ground ay nakaabang sa tawag ninyo. Para easy naman, no? Dito sa San Juan Street, dito sa San Jose Street, ganun lang kabilis. Wearing black short and blah blah blah. Ayan, di ba? Malalaman ka agad. Alam mo, Torre, alam ko na meron kang gustong patunayan, Torre, no? So, gamitin mo dito ang iyong utak, Torre. Gamitin mo. More practice, please. More practice. Huwag mo na puro pamidya. Yang pamidya ninyo, yan ang dahilan na pumapalpa kayo. Gawin nyo muna ang trabaho ninyo. I-exercise nyo ng mabuti. Practice kayo ng mabuti para naman gayon makatulong kayo sa taong bayan. Yun lang yun lang mapapayo ko sa inyo. Huwag puro propaganda at pamidya. Okay? Heto. Punta tayo dito sa last topic natin. Patungkol po ito sa update kay former President Duterte na nandun po si Congressman Paulo Pulong Duterte sa The Hague, Netherlands, kasama ang kanyang pamilya na bumisita, okay, kay Tatay Digong. So, in-interview sila ng mga media at ito po yung update at medyo nalulungkot tayo kasi laging nababanggit ng mga pamilyang Duterte na pumayat nga si Tatay Digong. At yung previous na sinabi ni Ma'am Hanilet na parang naghabili na, no, si Tatay Digong, na wag naman sana, no? Gusto pa namin makita si Tatay Digong na makauwi na malusog. Okay, so ito po yung update. Kung maayong hapon, welcome back sa The Hague together with your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala kasi pamahaw paniud to. Wala daw siya gibaling-baling sa sulod. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Mas payat siya itong last time. Madrigo. Kung naisgutan ba ninyo ang celebration sa Independence Day, does he have anything to say about wala man siya istorya na. Ang iyamang istorya kaniman una yung mga apo. Kaya dugay sila wala nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niya? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami, mga politiko, muagi rami aning kalibutan na. Importante nga ang Pilipinas matarong during my time. Kung
Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yung ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. Ma'am, welcome. So ayan po yung update kay Tatay Digong, no. The highlight of this update is yung pumayat nga si Tatay Digong. So bakit pumayat? Yan ang tanong, no. Ako, duda ko rito, talagang dinidibdib ni Tatay Digong yung hindi niya nakapiling ang kanyang pamilya. At siguro si Tatay Digong rin medyo sad. He is sad na hindi po maganda ang nagiging takbo ng ating gobyerno. He is sad for our country na nagkawatak-watak, nagkaaway-away kasi alam naman natin mahal na mahal siya ng taong bayan, tapos kinulong siya, nagalit ang taong bayan galit na sa administrasyon. So ganun na it all up, nag-sum up na lahat, okay? So sana naman mapabilis itong interim release ni Tatay Digong. Kasi I know, kapag makalabas itong si Tatay Digong, sisigla ito, guys. Yan lang ang sa akin, no? Sisigla yan. Imagine hindi kumakain ng kanyang, anong tawag doon? Ang kanyang breakfast at kanyang lunch, hindi kumain. So, papaya talaga. Sana naman, Tatay Digong, kumain ka ha, kasi energy mo yan, kalusugan mo yan eh. 'Di ba? Huwag naman sana, Tatay Digong, huwag kang pabaya sa sarili mo, tay, no? Alam namin na sinakripisyo mo ang sarili mo diyan sa kulungan dahil sa amin, dahil sa ginawa mo sa future ng ating bansa, no? Yung sa war on drugs, resulta ito sa war on drugs niya na ginawa niya ang lahat. Makulong man siya o hindi siya makulong, at least hindi siya nagkulang para sa Pilipino. Bayani talaga itong si Tatay Digong, no? Okay, so yun po ang update, no? Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, guys, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga updates doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.